Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-182 na kabanata. Ano ang amoy na iyon? Isang lalaki ang nasa 40 ang edad ang nakaupo sa likod ng sasakyan. Nagsigarilyo ito, at ibinuga ang bilog na usok, at nakangiting sinabi. Hindi mo ba nakita, ang lalaki ay sobrang gusgusin. Sa palagay ko ay wala siyang trabaho. Kailangan niya ang pera ng matanda upang makakain. Pero naglakad siya papasok sa Ruby Tower. Wika ng driver. Isa kang tanga, hindi mo ba nakikita, hindi niya kaya ang kumain. Sigurado ay kailangan niya ng trabaho. Sa palagay ko ay kailangan niya ng trabaho, bilang security guard, o kahit ano na kanyang ginagawa, reply ng kanyang boss. Matalino ka talaga boss, ang driver ay kumamad sa kanyang ulo. Siya nga pala boss, ililibre mo ba ang lahat ng hapunan sa Ruby Hotel? Mag-i-8 na boss. Hindi ka pa ba pupunta ngayon? Di ba ikaw ang driver ko, o ikaw, ang nagpapatakbo ng schedule ko? Kailangan kong maghintay, hanggang dumating na sila lahat doon. Bago ko ipakita ang aking sarili. Sa ganoong paraan, ipapakita ko ang aking pagdating, sabi ng lalaki. Okay, matalino ka talaga boss, wika ng driver na nakangiti. Nakita ni Alex ang room na sinabi ni Filipa, na meeting place. Inayos niya ang buhok at damit sa salamin, bago pumasok sa loob. May 10 kabuoang bilang ng lamesa, at 8 o 9 na tao ang nakaupo, sa bawat lamesa. Ang lahat ay nasa 80 o 90 mga bisita. Halos ang lahat ay dumating na. Sa dingding sa gilid ng room, mayroon mahabang red banner, na may nakasulat na, Texan Smith, Washington, D.C. Ang kalahati sa mga tao sa room, ay may Texan accent. Nang papasok na si Alex sa loob, ang kanyang cellphone ay nag-ring. Ito ang kanyang mama, kaya sinagot niya ito. Mukhang namimiss ng kanyang mama si Alex ng sobra. Nagpa-reserve na siya ng room sa best hotels sa Washington, pero hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang anak. Kaya nagpunta siya sa Ruby Hotel, at nagpa-reserve sa pinakamagandang room. Ito ang room 888. Tinanong siya nito kung nakarating na siya sa party. At kung makakapunta siya muna dito, upang makita. Pero sinabi na niya na nasa meeting na siya, sa room 304. Sumuko na ang kanyang mama, at sinabi, magkita sila pagkatapos ng meeting. Tinapos niya ang tawag, at inisip na nasa pareho silang hotel. Siya ay sobrang excited. Alex, nakita ni Felipe si Alex na pumasok. Bakit ka nagpunta dito ng ganyan ang damit? Halika dito, at umupo ka sa lamesang ito. Wika ni Filipo. Ngumiti siya at sumunod dito. Sa kanyang pagkabigla, si Miriam ay nakaupo din sa parehong lamesa. Filipe, sino ito? Bakit ka nakadamit ng ganyan? Ang ilan sa mga tao sa room ay napansin ang itsura ni Alex. Ang kanyang damit ay marumi, ano ang nasa kanyang noo? Pawis. Bakit hindi muna siya naligo? Wika ng lalaki na nakaupo doon. Medyo nangangamoy siya. Ano ang amoy na iyon? Isang babae ang nakaupo sa tabi nito, ay nagtakip ng ilong. Hindi inaasahan ni Alex ang mga ganoong tugon. Sa isip niya, ang lahat ay magiging mabuti. Ako lang ba ang naiiba, pagtataka niya. Hindi siya naligo, kaya hindi siya tumututol sa ilang nagkomento. Pinilit niyang ngumiti. Miss Miriam Henley, hindi mo patapos ang sinasabi mo ngayon. Pag-usapan uli natin ito ngayon, wika ng isang lalaki, na nakaupo sa malapit, at ngumiti. Si Miriam ang pinakamagandang babae sa lamesa, at sa loob ng room. Dahil doon ang lalaki ay hindi interesado, sa kanyang mga sinasabi. Gusto lang nito magpa-impress, at makascore, upang ma-date. Ang panukala ng binata ay nakatanggap ng nagkakaisang pag-aproba, mula sa natitirang mga tao sa lamesa. Hindi ko na sasabihin muli sa iyo iyon. May sasabihin ako sa iyo na mas interesting. Sinisiguro ko, wala pang nakakarinig nito.
Sabihin mo sa amin, bago dumating ang pagkain, para mawala ang aming pagkabagot, wika ng lalaki. Ang ibang tao sa lamesa, ay mukhang interesado. Tumingin siya kay Alex, at nagsimulang magsalita. Noong huli, bumalik ako galing sa pamamasyal, kasama ang aking kaibigan. Nang bumaba ako sa high-speed railway station, pagkatapos ay nagpunta ako sa Crown Hotel na nasa malapit. Palagi siyang naghahanap ng mayaman na boyfriend. Dahil wala si Jake, ipinakilala lang niya ito bilang kaibigan, at hindi boyfriend upang malaman ng mga lalaki na siya ay libre. Ano kaya kung makakilala siya ng ibang lalaki na mas maraming pera, kaysa dito, pagtataka ni Alex. Crown Hotel. Hindi pa ako nakakapag-stay doon. Nagkakahalaga ng $500 isang gabi, na napakamahal, sabi ng isang lalaki. Sa palagay ko si Miss Miriam Henley ay kaya magstay sa Crown Hotel, naiinggit ako, sabi ng isa. Ang kanyang mga tagapakinig ay nag-comment sa mamahaling hotel. Si Alex ay nakikinig din sa kanyang mga sinasabi. Masama ang kanyang kutob, tumingin siya dito, at umubo ng mahina. Nang dumating ako sa front desk, nakita ko ang isang lalaki na naghihintay mag-check-in ng kwarto. Pero siya ay nakasuot ng pangit na damit. Ang kanyang pantalon at sapatos ay nababalutan ng alikabok, at ang kanyang mukha ay pulo ng pawis, katulad ng ano. Itinuro niya si Alex, at nagpatuloy. Ang lalaki ay katulad ng lalaking ito. Ang ibang mga tao ay tumingin kay Alex nang hindi makapaniwala, at nagsimulang magbulungan. Ano, ang taong katulad niya ay nagstay sa Crown Hotel? Sigurado ka ba doon? Tanong ng lalaki. Nakasuot ako ng mahigit $300 na halaga ng damit, at hindi ko kaya ang halaga ng bayad sa hotel. Paano ang isang talunan na may suot ng mumurahing damit, ay ginawa ito? Pinapatawa mo ba kami? Baka tinatanong niya sa front desk lady, kung may bakanteng trabaho sa hotel, katulad ng waiter. Paano ang isang talunan, ay mananatili sa hotel, curious na tanong ng iba. Hindi siya nagpunta upang maghanap ng trabaho. Nagpunta siya upang manatili sa hotel. Una tinanong niya ang front desk lady, para sa malaki at eleganteng kwarto, at pagkatapos ay hindi pa siya masaya doon. Kaya tinanong ang pinakamahal. Alam niyo ba ang inilabas niyang card na pambayad? Ginamit nito ang pangunahing card, ang Metro Skybank. Wika niya, sa mga tumingin sa kanya ng may pagkabigla. Ang halaga ng pinakamahal na room sa Hotel Crown, ay nagkakahalaga ng $4,000 isang gabi. Pero baliwala ito, ang Metro Skybank card na hawak niya, at sinabing personal assets, ay may laman na mahigit $20 million. Nagpatuloy pa ito. Ang akala ko ang lalaking ito ay mayaman, pero mahirap lang ang itsura. Ang maraming tao ay hindi masyadong umaasa. Kapag tumingin ka sa maliliit na sasakyan sa kalsada, ang lalaking iyon ay mayroong 10 Ferrari sa kanyang garage. Nagmamaneho ito ng mga pangit na sasakyan, kapag sawa na sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang lalaki ay nagsimulang isipin kung ano ang kanyang pagkakadescribe, at ang iba ay ganoon din. Ang lahat ng mata nila ay nakatutok kay Miriam. Ano ang nangyari pagkatapos? Lumabas ba ang may-ari ng hotel, upang makita siya? Pagsabat nila, tumawa si Miriam, at nanggigil. Pero hindi maintindihan ng lahat kung ano ang ibig niyang iparating. Kaya sinabi niya, katulad nyo, ang akala ko ang mababang uri na lalaki ay napakayaman. Pero hindi ko inasahan. Ang front desk lady, ay nalaman na hindi gumagana ang kanyang credit card. Sa ibang paraan ng pagbabayad, kinuha niya ang wallet sa kanyang backpack, at nakita na ilang daan na lang ang kanyang pera. Kaya hindi niya nabayaran ang room, at pagkatapos ay umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, upang kumuha ng room, na mukhang kawawa, na may hindi gumagana na credit card. Kung maglalakas ng loob ito na pumunta sa aking shop, hahabulin ko siya, sigaw ng isa. Alam ko, wika ni Miriam na nakangiti. Tumingin siya kay Alex at sinabi, sa palagay mo ang lalaking iyon ay nakakatawa. Si Alex ay yumuko, at tumingin sa kanyang cellphone, at hindi siya sinagot. Bakit si Lester ay hindi pa dumarating? 8:20 na. Ang mga tao ay napansin na si Lester Yates, na in charge sa event, ay hindi pa dumarating. Si Mr. Yates ay may sinabi na ilang bagay para sa atin. Parating na siya. Umpisahan na natin mag-serve ng pagkain ngayon.
Si Miss Miriam Hanley, ang mamumuno sa ilang mga bagay, wika ng host. Nang makita ng lalaki na si Lester ang leader sa grupo, nagpadala ito ng mensahe. Tumayo siya at sinabi sa malakas na boses. Sino si Miriam Hanley? Ako. Tumayo si Miriam, at sinabi sa mga tao. Nagkita na kami ni Mr. Lester ng ilang beses. Sinabi niya sa akin na pamunuan ang event na ito. Gusto ko nang magsimula ang ilang mga bagay. Tinawag ni Miriam ang waiter at sinabi na magsimula ng magsilbi ng pagkain. Ang relasyon ni Miriam at Lester ay hindi simple gaya ng ipinahiwatig niya. Boyfriend pa rin niya si Jake pero ilang buwan na niyang pinangunahan si Lester. Ito ay sa kanyang inisyatibo na siya ay nag-host sa araw na iyon. Dinagtagal ang lahat ng klase na putahe ay naihanda na sa kwarto. Bago tayo magsimula, hayaan niyo ako magsalita ng ilang mga bagay. Ang pagtitipon na ito ay para sa magigiliw na Texan at magtutulungan tayo sa hinaharap. Ito ang ating unang meeting. Kaya sa palagay ko ay kailangan nating ipakilala ang ating sarili ng kaunti kung ano ang ating ginagawa. Sa ganitong paraan, kung kailangan natin ng tulong, alam natin kung sino ang sasabihan. Ang kanyang proposal ay inaprubahan ng lahat. Si Alex ay tumingin sa kanya, habang nakatayo sa stage pero wala siyang nagawa kundi tumingin lang. Siniko siya ni Pilipo, at tinitigan siya ng may paghingi ng tawad. Pasensya ka na hindi dapat kita isinama dito. Ngumiti ng kaunti si Alex at sinabi, okay lang. Inisip niya, na kahit nagbebenta lang siya ng pancake, ay nabubuhay niya ang kanyang sarili, at walang dapat ikahiya doon. Pagkatapos sa ganitong isipin, mas kalmado na siya at nagpatuloy kumain. Mag-uumpisa na tayo. Ako si Miriam. Kasalukuyan nag-aaral sa university, kaya wala pa akong maitutulong sa inyo sa syudad. Kailangan kong dumipende sa inyong mga tulong sa yugto ng buhay ko ngayon. Bagaman hindi mahalaga kung nasa syudad siya o wala, siya ay maganda kaya walang titingin bilang mababa sa kanya. Ang kanyang boses ay magaan at mapagmahal sa pandinig ng mga lalaki. Ang susunod ay pumunta at tumayo dito upang ipakilala ang kanyang sarili. Isa akong executive sa major retail company. Kung gusto nyo bumili ng sasakyan, ay pwede kayong lumapit sa akin, wika nito na nakangiti. Isa akong university professor. Kung mayroon kayong problema sa pag-aaral, pag-usapan natin ito, wika ng isa pa, habang inayos ang kanyang salamin. Nagtatrabaho ako sa isang hospital, sabi muli ng isa. Isa-isa sinasabi nila ang kanilang mga trabaho. Walang kahit sino man na gustong maging mababa sa harapan ng mga Texan. Kahit na sila ay minor staff member, ipinakita nila kung gaano kalakas at kaimpluwensya ang kanilang pinapasukang kumpanya. Ang lahat ay na-impress sa kanilang mga determinasyon. Okay yung susunod. Please stand up, at ipakilala mo ang inyong sarili. Excited na wika ni Miriam, habang nakatingin kay Alex. Ika-183 na kabanata. Tulungan mo ako sa pancake. Ibinaba ni Alex ang kanyang kutsilyo at tinidor, at tumayo. Nang makita ng grupo na nakasuot siya ng maruming damit at gulo-gulo ang buhok, katulad ng isang lalaking vendor, nagsimula silang magbulungan. Ang lalaki ay sobrang dumi, bulong ng babae. Ano ang kanyang ginagawa? Kawalan ng galang ang pumunta dito ng ganyan ang suot, sagot ng lalaki. Huwag kang maingay. Ang ibang mga tao ay ayaw magpakitang gilas pero mayaman talaga sila. Maraming mga tao ang mayayaman, at nagpapanggap na mahirap. Wika uli ng isa. Kalmadong nagsalita si Alex. Hello po sa lahat. Ang pangalan ko ay Alex, at nagmamaneho ako ng food truck kasama ng kaibigan ko, upang magbenta sa mga kalsada ng Washington, D.C. Ang isa sa aming sikat na paninda ay pancake. Kapag nakita nyo kami isang araw, igagawa ko kayo ng isa, at libre. Nagbigay siya ng maliit na ngiti, at umupo. Nang matapos na siya magsalita, ang mga taong nandoon ay panandali ang nabigla. Wala silang confidence sa mga taong hindi nagtatrabaho sa kumpanya. Paano ang isang pancake seller ay casual na nagsalita sa kanila? Ang lahat ay may gustong sabihin tungkol dito. Siya ay isang pancake seller. Isa ba itong trabaho na, katulad ng sinasabi niya, wika ng iba? Ang pancake ay kaunti lang ang kita. Sa palagay ko ay hindi siya kikita ng $1,000 a month. Sa pagkain lang at renta.
Wala nang matitira sa kanyang pera. Sabi pa ng isa, nakakabigla na ang ganitong klaseng tao ay sumali sa asosasyon. Ang pinakamahalagang tao dito ay kumikita ng $20,000 a month. Ano ang maitutulong niya sa atin, bilang pancake seller, wika ng babae. Si Alex ang naging paksa ng usapan ng buong grupo. Ang ibang mga tao ay ininsulto siya, at inuyam, at ang iba ay mas grabe. Sa kanilang paningin, siya ang pinakamababang tao sa loob ng kwarto. Si Miriam na nakatayo sa kanyang harapan, ay nagbigay ng tingin, at naglakad palapit sa tabi nito. Tumingin siya dito ng may pagmamalaki, at humarap sa crowd at sinabi na nakangiti. Mukhang natatandaan ko siya. Hindi pa matagal, nakita ko siya sa labas ng Eden Restaurant. Hindi, paano ang isang pancake seller ay pupunta sa Eden Restaurant? Miss Miriam, baka nagkakamali ka. Sabi ng isang lalaki na hindi naniniwala. Ang iba ay hindi naniniwala sa kanya, at tumingin ng may palaisipan na mukha. Lahat kayo ay mali. Nakita ko siya na itinaboy ng mga security guard palabas ng building. Hindi kayo maniniwala sa ginawa niya. Nagtapat siya ng pag-ibig kay Miss Marvel ng Tonoco Group, at tinanggihan siya nito. Nakipagtalo din siya kay Daryl Brennan, na nagsama kay Miss Marvel upang kumain. Ano, nagtapat siya ng pag-ibig kay Miss Marvel. Ang lalaking ito ay matapang. Isang pancake seller na may mataas na pangarap maging mayaman, wika ng lalaki. Nang tumingin ako sa mukha ng lalaki, alam ko na siya ay isang greedy na tao. Greedy para sa pera. Ang Marvel family ay isa sa pinakamayaman sa syudad. Isa siyang pancake seller na may malaking pangarap. Nananaginip ng gising, wika ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay nagpapaalala sa akin, ng mga African na nakatira sa damuhan. Ang isang maliit na lalaki, ay naglakas loob humamon ng layon. Isa siyang talunan na nasa pinakalelayan. At nakipagtagisan din siya kay Daryl Brennan. Ang mga bagay ay matatapos na para sa kanya. Wika ng lalaki habang tumatawa. Ngumisi si Alex. Ang lahat ng tao na nagko-comment sa kanyang trabaho, ay mga Texans sa Washington. Kahit na siya ay isang pancake seller, hindi niya tinitingnan ang sarili, bilang mababa. Nagpunta siya sa Ruby Hotel, dahil sa pangako niya kay Filipo. Hindi niya inaasahan ang mga negatibong sitwasyon na nabuo. Bakit pa ako nandito, sa isip niya. Tumayo si Alex at naglakad patungo sa pinto. Ang iba ay nakita siya na sinusubukan umalis. At iniisip nila, na ito ay nahihiya sa kanyang sarili. At mas mapapahiya pa kung magsasalita. Huwag kang umalis, Alex Tigil. Tawag ni Miriam habang lumapit dito. Narinig niya ang boses nito, at nakaramdam ng galit. Nababalisa din siya na makita ang kanyang mama. Nang makarating siya sa pinto, bumukas ito. Isang lalaki na nasa edad 40 na may malaking tiyan ang pumasok sa room. Ito ay si Lester Yates, na nag-organize ng event. Sino ito? Tumingin si Lester sa mukha ni Alex. Pero hindi niya ito nakilala. Mr. Yates, isa siya sa ating panaunin, huwag mo siyang hayaan umalis, wika ni Miriam. Lumakad siya palapit kay Alex at hinawakan ito. Pumandat siya kay Lester, at sinabi na nakangiti. Mr. Yates, Alex had a bad time to everyone, sosyal na wika ni Miriam. Ngumiti si Lester at tinapik ang balikat nito. Okay lang iyon, ang lahat ay mga fellow Texan. Lahat sila ay nagbibiro, kaya hindi mo dapat ito seryosohin. Para sa akin, pwede ka bang umupo muli? Naisip ni Alex mahirap tanggihan si Lester, kaya tumingin siya dito at bumalik sa kanyang upuan. Sorry, huwag mong seryosohin ang mga sinabi nila, bulong ni Filipo kay Alex, na nakakaramdam ng guilty, dahil sa kanyang mga nagawa. Ang mga ito ay nakapagparelax kaunti kay Alex. Sa loob ng pinakamahal na room ng Ruby Hotel. Ang boss ng Krasenko Company, ay nakatayo sa tabi ng isang babae, na may katamtamang gulang. Ito ay ang magulang ni Alex na si Flora. Ang isang lalaki na nasa tabi ng lamesa sa loob ng room 888, ay si Ken Stokes. Si Flora ay bumalik sa United States, dahil sa negosyo. Gusto rin niyang kuhain ang pagkakataon na bisitahin ang kanyang anak. Pagkatapos malaman, natapos na ang poverty trial training nito. Nagsimula siyang maghanda ng biyahe, upang makita ito. Nang gabing dumating siya, nalaman niya na ang kanyang anak ay pinarurusahan muli ng kanyang pamilya.
at pinagbawalan gamitin ang kahit anong family resources. Ano ang pagkakaiba nito, at panibagong poverty trial training uli sa aking anak? Sa isip niya. Kaya nang bumalik siya sa New York, sikreto siyang nakipag-meeting kay Ken, ang taong in charge sa East Coast Division. Gusto niyang alagaan nito ang kanyang anak. Pero nang makausap niya ito ng matagal, hindi ito naglakas ng loob na sumang-ayon sa hinihiling nito. Walang nagawa si Flora, at nauunawaan niya ang posisyon nito. Gayunpaman ang mga utos kay Alex ay mula sa pamilya. Kapag lumabas si Ken sa pansariling kapakanan, ay paparusahan siya ng matindi, ng pamilya. Hinintay niya si Alex, at tinawagan si Frank Drake, ang may-ari ng Ruby Hotel. Sinabi nito, pumunta kayo sa room 304 upang makita kung anong bahagi na ng pagdiriwang. Tingnan mo ang lalaking ito. Ipinakita niya ang larawan ni Alex na ibinigay ni Ken Stokes. Yes ma'am, magalang itong sumagot. Bagaman hindi niya kilala ang babaeng may katamtamang edad, naaalala niya si Ken Stokes, ang in charge sa East Coast Division. Ang mga opisyal sa lahat ng level ay naiintindihan na dapat nilang igalang ang magandang babae. Kaya bakit siya maglalakas ng loob na hindi pansinin ito? Umalis si Mr. Drake at nagpunta sa room 304. Sa room 304, si Miriam at Lester ay nag-uusap, at si Lester ay may mga sinabing magagalang na salita. Mr. Yates, bakit mo pinabalik ang pancake seller? Ang mga tao ba dito ay bibili ng pancake sa kanya? Ang isang lalaki na nakaupo sa malapit, ay gumawa ng marka, na dahilan ng malakas na tawanan. At ang ilang mga tao ay nagsimulang manghamak kay Alex. Hindi mabuti sa atin ang manghamak ng tao. Tutal mga Texan tayo, hindi dapat tayo magparaya sa isa't isa. Si Lester ay naglakad sa paligid ng kwarto at itinuro si Alex. Alex, pakiusap, tumayo ka. Nirerespeto ni Alex si Lester, kaya tumayo siya. Hindi nyo kilala si Alex, syempre hindi ko rin siya kilala. Pero nagkataon na nakilala ko siya kanina. Magbabahagi ako sa inyo ng kaunti, upang makilala nyo kung sino siya, wika ni Lester. Ang ibang mga tao ay napaisip. Ano ang posibilidad na ang pancake seller ay may itinatagong bahagi? Si Alex ay nabigla. Si Lester ba, ay bumili sa akin ng pancake, ngayong araw, sa isip niya. Sinubukan niyang alalahanin ang mga customer na kanyang pinagbentahan ng araw na iyon. Pero hindi niya natatandaan na bumili si Mr. Yates. Ngayon ay nakita ko na nagkasalubong, ang isang mahirap na lalaki at isang matandang babae na may tulak na sidecar. Kinuha ni Alex ang pagkakataon na tulungan ang matanda na pulutin ang mga nalalaglag nito. Sa totoo lang ang akala ko ay mabuti itong tao, pero hindi ko inaasahan. Humingi siya sa matandang babae ng pera, wika ni Lester. Natatandaan niya si Alex nang una pa lang niyang makita ito sa pintuan. Sa nakaraang araw, ay humingi si Miriam ng tulong dito, na insultuhin at ipahiya si Alex. Kaya ikinulong niya ito at hindi pinaalis sa kwarto. Ang mga itsura ng tao ay nagpakita ng kanilang mga opinyon. Ano, ang akala ko sa lalaking ito ay mahirap, at hindi ko inaasahan na may problema din pala ito sa ugali. Wika ng lalaki na nayayamot. Gusto ko siyang ipadala sa police station. Kawalan ng galang ito para sa ating mga Texan, wika ng mapait na tinig. Si Alex ay talagang na-disappoint. Hindi niya inaasahan na gusto ni Lester na panatilihin ang panghahamak. Sa nakita niya dito, at kay Miriam, na nagpapalitan ng tingin. Si Alex ay ngumiti ng mapait. Mukhang ang lahat ay isinet up ni Miriam para sa kanyang sariling pakay. Hayaan natin siyang umalis. Hindi natin dapat i-welcome ang mga taong mapanlamang sa kapwa, wika ng isang babae na naiinis. Tama, isa siyang kahihiyan. Kahit na hindi nila paalisin si Alex, ay ayaw na nitong manatili sa kwarto ng matagal. Tumingin siya sa mga mayayabang na tao, at naghahanda na pumunta sa pinto. Tumigil ka, sigaw ni Lester. Pinatigil ni Lester si Alex habang nakangisi. Sa palagay mo ay at home ka dito. Sa palagay mo ay basta ka lang pupunta at aalis ng ganoon lang. Kailangan mo munang bayaran ang iyong pagkain, bago ka umalis. Kung wala ka ng ibang kakainin pa, kailangan mo akong bayaran ng $300. Hindi na kinaya ni Pilipa ang sitwasyon.
Tumayo siya at sinabi, Mr. Yates, sinabi mo sa amin ngayong araw, ay ililiver mo kami, at ikaw ang magbabayad ng pagkain. Ngumisi si Lester, sinabi ko nga iyon. Inimbitahan ko ang mga Texan, ang mga matapat na tao. Kung mayroon mahirap at maruming katulad niya, at masamang ugali, bakit ko kailangan bayaran ang pagkain niya? Napakagat si Felipe sa labi, iniisip niya na siya ang dahilan sa mga nararanasan ni Alex. Pero kaunti lang ang nakain ni Alex, bakit kailangan niyang magbayad ng $300? Kapag umalis siya, sino ang kakain ng natirang course meal? Magsasalita sana si Mr. Yates pero may biglang kumatok sa pinto, at pumasok. Si Frank Drake ang may-ari ng Ruby Hotel. Mabilis na nakita ni Mr. Drake ang binata, na ipinakita sa kanya ng magandang babae, sa larawan, na ipinapahanap sa kanya. Nabigla siya, ito ay hindi akma sa relasyon ng magandang babae. Nang makita niya kung gaano karumi at kasama ang pananamit ni Alex. Hindi niya inisip na ang lalaking may mahirap at pangit na kasuotan ay magulang ang babae. Nang makita si Mr. Drake, mabilis na winelcome ito ni Lester sa room. Pumunta ka ba dito, upang makita kami? Sa inyong lahat, gusto ko ipakilala sa inyo si Mr. Drake, ang may-ari ng Ruby Hotel. Pagkatapos ipakilala ni Lester ito, ang lahat ay tumayo, at binati ito. May ginaganap pala kayong meeting dito, sana ay magkaroon kayo ng masayang oras. Pinasalamatan ni Mr. Drake ang mga tao, at tinanong si Lester. Ano ang problema sa binatang ito? Mr. Drake, huwag mo na siyang alalahanin. Ganito ang nangyari, magaspang na sinabi nito ang ginawa ni Alex, at pagkatapos ay sinabi. Hindi ko maaaring palampasin ang mga taong may masamang ugali, na makakain ng libre, kagaya niya. Kaya kung hindi niya mababayaran ang pagkain ngayong araw, ay kailangan niya itong pagtrabahuhan. Tumango si Drake, at nagdagdag ng ilang magagalang na salita, at naglakad palabas sa room, upang i-report sa magandang babae na nasa room 888. Ika-184 na kabanata. Ang Tuso at Talunan. Tama, ang Ruby Hotel ay top hotel sa Washington, D.C. Ang kapalaran ni Mr. Drake ay katumbas ng ilang milyon dolyar. Kahit na ang mga ordinaryong mayayamang tao, ay hindi siya nagpapakita ng personal. Tayo ay outsiders para sa kanya, pero hindi si Mr. Yates, nakangiting wika ng babae. May kinabukasan sa pagsunod kay Mr. Yates, nakangiting wika ng lalaki. Ang lahat ng bisita ay pinupuri si Lester pero nakangiti lang ito ng awkward. Hindi niya pa rin alam kung ano ang sadya ni Mr. Drake sa kanya. Bagaman may mga achievement ang pangalan niya, sa Washington. Ang negosyo niya ay hindi malaki. Sa kanyang kabuuang yaman, hindi siya papasok sa top 300 sa buong syudad. Pero si Drake ay nagpunta, ito ay isang mabuting bagay. Kinuha ni Lester ang oportunidad at advantage sa pagkakataong ito. Bilang isang leader ng Texan group sa Washington, D.C. Si Mr. Drake ay kakilala na ng matagal. Noong huli na pumunta ako sa Chicago, si Mr. Drake at Mr. Stokes ay inilibre ako sa isang espesyal na pagbisita. Kumain kami ng magkakasama. Kaibigan ka ba ni Mr. Stokes? Curious na tanong ng isang lalaki. Sa mga kalapit na bansa, ang mga nakakakilala dito ay nagpapakita ng respeto. Mr. Yates, pwede bang ipakilala mo kami? Tanong ng isa sa mga tao. Ang mga ibang tao sa room ay lalong humanga kay Lester. Nakakamangha na magkaroon ng koneksyon kay Mr. Stokes. Mahirap sabihin kung kaya ko. Kung may pagkakataon ako sa hinaharap, iimbitahan ko si Mr. Stokes sa isa sa mga meeting natin, pero kumain na muna tayo, wika niya. Nang matapos na siya magsalita, ang lahat ay umupo sa kanilang lamesa. Mr. Yates, ang lalaking ito ay hindi pa umaalis, itinuro ni Miriam si Alex at nakangisi. Nang marinig niya na kilala ni Lester si Ken, na may maimpluwensyang figura, nagkaroon siya ng idea na hiwalayan ang kanyang boyfriend na si Jake. Binata, kaya mo bang bayaran ang iyong kinain? Kung hindi mo kayang bayaran, mag-report ka sa hotel, at may mga gawain doon na pwede kang makabayad, wika ni Lester. Lalabas ako at kukuha ng pera, wika ni Alex. Ang mama ko ay nandito. Hihingi ako ng pera upang mabayaran siya, sa isip niya. Iniisip mo ba na tanga ako? Sa palagay ko ay hindi mo kayang bayaran. Kapag umalis ka sa pintuang ito, malamang ay hindi ka na babalik, wika ni Lester.
Tama, paano ang isang pancake seller ay makakayang bayaran ito, wika ng isang lalaki. Isipin niyo ang sinabi ni Miss Miriam tungkol sa Crown Hotel. Malamang ay wala siyang pera. Kung wala kang pambayad, kailangan mong magtrabaho sa hotel, wika ni Lester. Sino nagsabing hindi niya kaya magbayad? Isang boses ng babae ang narinig mula sa pintuan. Isang katamtamang gulang na babae ang mabilis na pumasok. Nakasuot ito ng mahabang itim na damit na nababalot ang balikat. Ang buhok nito ay nakatali na nagpapakita ng gold niyang hikaw. May malaki at maliwanag itong mata, na may ganda ng isang matured na babae. Ito ay ang mama ni Alex, si Flora. Ang kanyang mukha ay puno ng kagandahan. Pagkatapos makita ang kanyang mama sa loob ng 7 taon. Narinig ni Alex ang kanyang boses, at gusto pigilan ito sa pagsasalita. Bumisita siya kay Alex ng patago. Sa harap ng maraming tao, kailangan pa rin nilang mapanatili ang katayuan, at itago ang pamilya Ambrose. Naglakad siya, habang kasunod si Ken at Drek. Naglakad siya sa harapan na may dignidad. Si Drek at Ken ay tumayo sa magkabilang gilid, si Alex ay tumayo rin sa tabi nila. Sino siya? Ang mga bisita ay nagtinginan sa isa't isa, at hindi nakikilala ang babae na pumasok at hindi man lang tumingin sa kanila. Mr. Drek. Hindi kilala ni Lester ang dalawang bagong dating, kaya kailangan niya itong tanungin. Nang magsasalita na si Drek, marahan na tumingin si Flora, kaya masunurin siyang tumahimik. Sino si Miriam? Tumayo ka ngayon, utos ni Flora. Nabigla si Miriam nang marinig ang kanyang pangalan, tumayo siya. Ano ang sinabi mo sa binatang ito? Tinanong siya nito nang nakangiti, pero para kay Miriam ang ngiti nito ay weird at nakakatakot. Sa harapan ng babae, pakiramdam niya ay isa siyang bagong mag-aaral. Kinakabahan siya at hindi maglalakas ng loob magsinungaling. May security guard sa labas ng building, wika ni Miriam, habang marahan tumayo si Flora, at lumapit dito. Hinawakan ni Flora ang buhok ni Miriam, at sinampal ng malakas ito sa isang pisngi. Binitawan niya ito at bumalik sa kanyang upuan, kung saan siya nakaupo, habang nakatingin kay Miriam. Si Miriam ay natumbat sa kabutihang palad, tinulungan siyang tumayo ng mga taong nasa paligid niya. Ang mga panauhin na malapit kay Flora ay natatakot kaya hindi sila nakialam. Sino sa inyo si Lester? Sino si Lester sa inyo? Hindi sineryoso ni Flora ang lahat. Ang crowd ay naging excited. Ang katamtamang gulang na babaeng maganda, ay matapang, nagsalita siya ng ganitong tono kay Lester. Nandito ako, iniisip pa rin ni Lester kung sino ang babaeng ito. Nang marinig niyang papalapit na ito, humalo siya sa grupo. Paano niya matatanggap ang pang-alipusta sa harapan ng maraming tao? Tumayo siya sa harapan nito, ako si Lester, sino ka? Sino ako? Wala kang karapatan tanungin ako ng ganyan, ngumisi ito. Nang pumasok ako dito sa room, narinig ko na sumigaw ka tungkol sa pagkawala ng pera. Anong problema? Sinagot ni Lester si Flora sa makahulugang paraan. Hinain ng lalaki ang pagkain ko, kaya kailangan niya ako bigyan ng pera, bilang kabayaran. Pero hindi niya kaya bayaran ako, kaya sinabi ko na pagtrabahuhan niya ito, wika ni Lester. So, sinasabi mo na hindi niya kayang bayaran, wika ni Flora na nakangisi. Ano pa ang sinabi ng mabahong bunganga mo? Bagaman sinagawan siya nito dahil sa hindi magandang sinabi niya. Inisip niya na hanggat hindi siya gagawa ng hindi pagkakaunawaan sa babaeng ito, pwede niyang gamitin ang pagkakataon bilang advantage. Hindi niya ito afford, nakita ito ng dalawang mata ko sa labas. Ang lalaki ay humingi ng pera sa matandang babae. Kung may pera siya, bakit kailangan niyang humingi sa matandang babae na may tulak na sidecar, wika nito? Sabihin mo sa akin ng maliwanag. Bakit kailangan niya ang pera ng matandang babae? Tanong ni Flora na hindi naniniwala, na hihingi ng pera sa matandang babae ang kanyang anak. Narinig ko na tinawag ng lalaki ang matandang babae na kanyang magulang. Ang matandang babae ay nasa edad 70 o 80 years old. Kaya hindi siya magulang ng lalaki. Bagaman may narinig ako na ilang salita. Sa palagay ko ang lalaki ay may magulang, pero pinalaki ng matanda, wika ni Lester. Anong klaseng anak ang may pangit at maruming damit, wika ng babae, mula sa crowd? Ang anak na walang magulang ay katulad ng weed, ibig sabihin ay dapat silang kaawaan, wika ng lalaki.
Nang tumingin si Alex sa kanyang magulang. Ang mata nito ay matubig, at nagsisimulang mabuo ang luha nito. Namimagati si Alex at gustong yakapin ang kanyang mama. Upang hindi ito malungkot. Tumayo si Flora, at nagmadali lumapit kay Lester. Sinampal niya ito sa bibig, at nang uulitin pa ni Flora. Hinawakan ito ni Lester. Bitawan mo ako, galit nitong sabi. Hoy, isa kang mabisyong tuso, wika nito. Si Alex ay kumilos at sinipa ito sa dibdib. Natambo ito. Hinilan niya ang kanyang mama, at tinanong si Lester. Ano ang ginagawa mo? Gusto niyang maintindihan kung bakit hindi siya nito natatandaan. Kaya hindi niya ito tinawag sa pangalan. Anak, wika nito na maluha-luhang mata. At marahan na hinawakan ang mukha nito. Si Lester ay tinulungan ng iba na itayo. Tingnan nyo, isang puso at pangunan ang naglakas loob bulihin ako. Sa palagay nyo nararapat ba akong ibuli? Mga kasamahan kong Texan, tulungan nyo ako labanan ang dalawang ito. Kung sino ang pinakamatapang dito. Tutulungan ko kayo sa hinaharap, wika ni Lester. Si Lester ay may mas maayos na katayuan sa lahat. Nang sinabi niya ito, ang mga lalaki ay tumayo at aatakihin si Alex at Flora. Biglang humarang si Drake at Ken sa harapan ni Alex at Flora. Mr. Drake, pakiusap, huwag kang humarang. Kung may kahit anong damage dito, babayaran kita ng 2 beses. Nakita mo naman ang dalawang arrogant na ito. Kailangan kong makaganti, upang hindi ako magmukhang tanga sa harapan ng mga Texan. Si Lester ay galit na. Gusto mo makaganti. Huwag mong gawin tanga ang iyong sarili. Humingi ka ng tawad sa babaeng ito. Hindi mo kakayanin ang magiging problema kapag kinalaban mo siya, payo ni Drake. Mr. Drake, masyadong mababa ang tingin mo sa akin. Bagaman ay isa akong bisita, nararapat lang na irespeto ako. Masyado na akong nahamak ngayong araw na ito, at ngayon ay gusto mo akong humingi ng tawad sa babaeng ito. Hindi ko kilala ang mayaman na babaeng ito, pero hindi ako natatakot sa kanya katulad mo. Isa ako sa top 10 na taong pinakamayaman dito. At gusto kong maghiganti. Alam ni Lester na ang babaeng ito ay hindi parte ng Washington elite. Hanggat ang babae ay hindi parte ng 10 nangungunang mayaman, wala siyang pakialam dito. Ang ilan sa mga Texan members ay hindi natakot. Kilala ni Mr. Yates si Ken Stokes. Mas malakas ba kayo kay Ken Stokes? Wika ng isang babae. Kailangan nyo agad humingi ng tawad kay Mr. Yates, at baka mapatawad pa niya kayo, wika ng isang lalaki. Tumingin si Ken kay Lester at tinanong. Nakilala mo na ba si Ken Stokes ng personal? Alam mo na ang kanyang itsura? Oo naman. Kaya kung matalino ka, aalis ka sa harapan ko. Gusto takutin ni Lester sila sa paggamit sa pangalan ni Ken. Pero nagsimula siyang magpanik nang mapansin niya na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay tahimik na nakatingin sa kanya. Naramdaman niya na ito ay parang isang importanteng tao. Tumingin siya kay Ken at tinanong, sino ka? Sa palagay mo sino ako? Ngumisi si Ken. Nagpanik si Lester at tumingin siya kay Drake. Mr. Drake, sino siya? Lumuso si Drake at sinabi ng may sarkastikong ngiti. Siya ang sikat na si Ken Stokes. Mr. Ken Stokes ng East Coast Division. Sa huli, ang lalaking nakatayo sa harapan ni Lester ay ang sikat na si Ken Stokes. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.